Hebrews chapter 11, verse 9 and 10. By faith, like Abraham, when called to go to a place he would later receive his inheritance, obeyed and went, even though he did not know where he was going. By faith, he made his home in the promised land, like the strangers in a foreign country. He lived in tents, as did Isaac and Jacob, and when the heirs with him on the same promise. For he is looking forward to the foundations, whose architect and builder is God. Okay. Now, pakinggan nyo ha, binigyan siya ng lupa. But at the same time, Abraham was looking forward to God, who is the founder and architect of everything, which includes heaven. Now, turn for a while to John chapter 14. John chapter 14. Okay, the story goes like this. Malapit nang mamatay ang Panginoon. Nagpapaalam na siya sa kanyang mga alagad. At ang sabi niya, ako'y babalik sa aking Ama. Pakinggan niyo sinabi ni Jesus. Babalik ako sa aking Ama, ipaghahanda ko kayo ng lugar. Okay? Paroroonan. Pakinggan niyo, sinabi ni Jesus. Pag naihanda ko na ang inyong tahanan, babalik ako, kukunin ko kayo, at isasama ko kayo kung saan ako naroon. Bakit para sa atin yung pangakong yun? Kasi nga, yung Diyos na sinampalatayanan ni Abraham is the same God na sinasampalatayanan natin. And by virtue of that faith, saklaw tayo ng pangako ni Jesus that we have a heavenly place, a heavenly abode, a heavenly dwelling place when the time comes. Pinangako ng Diyos, no? Meron tayong lugar na paroroonan. Kung paano pinangako ng Diyos na si Abraham merong pamana na naghihintay sa kanya sa kalangitan. Now, sino po dito may natanggap na mana? Sino may mga natanggap na mana? Okay. A few. Now, wala man tayong mana sa lupa. May mana tayo sa langit. May mana na naghihintay sa iyo at sa akin. At excited ako na dumating yung araw that I can claim my inheritance, my heavenly abode. Sa iyo, sa King James Version, ganito sabi ni Jesus, I'm going, in my Father's house are many mansions. I'm going to prepare a place for you. So that where I am, there ye may be also. In my Father's house are many mansions. Mansions! Mansions are waiting for us. Huh? Siguro sa ministeryo ko, sa tagal ng ministeryo ko, nakapasok na siguro ako sa mga pinakamaliliit na bahay na alam kong mapapasok natin. Nakapasok na ako sa mga dilapidated na mga bahay. May pang-tipong pag lumakad ka doon sa second floor, lulusog ka pababa. Nakakita na ako ng mga ganung bahay. Nakapasok na ako sa ganung bahay. And I just wonder, anong pakiramdam ng mga taong nakatira sa ganung bahay? Pero here, God is promising you a heavenly home, a mansion in heaven, a place where you can dwell safely and forever. Walang magpapalaya sa iyo,
walang magnanakaw, walang kalawang, walang sisira, walang anay, walang kahit ano. Sayo magpakailan pa man. So yan yung mga pangako ng Diyos kay Abraham. Okay. So ano ang batayan? Genesis chapter 15 verse 1. Ito pa yung bahagi ng pangako ng Diyos. A God who is His shield and reward. So pinangako ng Diyos kay Abraham na ang Diyos mismo ang kanyang magiging kalasan. At ano nga sa Tagalog ang reward? Gantimpala. Kalasag at gantimpala. Ibig sabihin, ang Diyos ang kanyang magiging protector, tagapag-ingat. Now, binanggit kanina ni Joan that Abraham was also a warrior, na nakipagyera siya sa maraming mga kalaban. Isipin nyo, wala naman pong soldier si Abraham eh. Hindi naman siya hari. Wala naman siyang mga tauhan na pwedeng makilaban para sa kanya. Pero sa kabila nun, at ito ang pinakamaganda, meron siyang Diyos na kasangga. At kapag ka ang Diyos ang kasangga mo sa buhay, mangyari na kung ano mangyayari, mananatili kang matagumpay. Ha? So tiyakin ninyo na kasangga niyo ang Diyos at kasangga kayo ng Diyos. So yun, pinangako yun ng Diyos kay Abraham. Okay. Now, ano ang kasiyahan? Ang lahat ng pangakong ito ng Diyos kay Abraham, ito yung kasiyahan. In Genesis chapter 17, verse 7, we find these words. Ano sabi dyan? Genesis chapter 17, verse 7. I will establish my covenant as an everlasting covenant between me and your generation and your descendants after you for the generations to come. To be your God and the God of your descendants after you. Ang batayan ng lahat ng yan. Pinangako ng Diyos, ako ay magiging Diyos mo at magiging Diyos ng iyong kahapu-hapuhan pagkatapos mo. Pakinggan niyo ha, ito po ang implication nun. Yung mga pangakong dinanggit ko, ilan yung pangako? Balikan niyo mga anak, ilan po yung pangako? A land, number 1. A great nation, number 2. A blessing, number 3. An early land as well as heavenly one, number 4. A God who is His shield and reward, 5. 5 yung pangako. So, ano sabi ng Diyos? Sabi ng Diyos, itong pangako ko nito, pangako ko bilang Diyos mo at Diyos ng iyong kaapu-apuhan. So, yung mga pangako yun, pangako ng Diyos para sa ating lahat. Ganun kasarap maging anak ng Diyos. Kung hindi nyo pa nai-enjoy ang pagiging anak ng Diyos, abay may kulang. Baka hindi ka pa anak ng Diyos. Baka hindi ka patuloy na nananalig sa Kanya. Kasi pag naging anak ka ng Diyos, wala na pong sasarap pa sa pagiging anak ng Diyos. Okay. The covenant name of God is Yahweh. Okay. Ano po yun? Ang tunay na pangalan ng Diyos ay translated as YHWH. Paano mo babasahin? Walang vowels. So technically, dalawang bagay. May mga Hudyo ayaw nilang basahin yan. Kaya nila ginawa yung salitang Adonai, Lord.
Kasi yun yung pamalit nila sa pangalan. Kasi nga ayaw nilang banggitin eh. Napakabanal daw ng pangalan ng Diyos. Ngayon, yung mga English translators, para mabasa natin yun eh, ginawa nilang Yahweh. Okay. That is in Genesis chapter 2 verse 4 and Exodus 3:14. Okay, hindi ko na babasahin yan. Now, napapaloob dito sa pangalan ng Diyos ay ang sumusunod. Una, yung loving kindness ng Diyos. Ito po ang ibig sabihin niya. If I am your God, I am your covenant God, I am your Yahweh. Ito ang ibig sabihin nun. Mananatili ang kagandaang loob ko sa iyo. I will always be the God who loves you and expresses my kindness towards you. Yun po ang ibig sabihin. See? So kung ikaw ay anak ni Abraham sa pananampalataya at si Abraham ay nakipagtipan kay Yahweh at ikaw ay saklaw ng tipan ng Diyos kay Abraham sa bisa ng iyong pananampalataya, then God is telling you today, my loving kindness will always be with you. Next, redemptive concern. Yung kagustuhan ng Diyos na ikaw ay tubusin. Tubusin sa iyong kasalanan, tubusin sa mga bagay na humaalipin sa iyo, palayain ka. Yun ang gusto ng Diyos. Kabilang yun sa kanyang pangalan. Ano pa? Yung faithful presence. Yung nananatiling katapatan ng Diyos sa atin. Yung presensya niya sa ating mga buhay. Kanina, hinaawit natin yun. No? Tapat ang Diyos. Nananatili yung katapatan niya. Okay? Yung katapatan ng Diyos, hindi po yan nakabase kung tapat ka sa Kanya. Hindi yan nakabase kung mabait ka. Hindi yan nakabase kung nag-church ka. Hindi yan nakabase kung nagtatayim ka. No. The faithfulness of God remains the same whether we are faithful or not. Yun yung bahagi ng tipan ng Diyos sa atin. Kay Abraham, na hanggang ngayon, ay saklaw tayo. Ano pa? God's desire for fellowship with His people. Yung kagustuhan ng Diyos na makipag-liig sa iyo at sa atin. Alam mo, kung meron isang bagay na pinakahahangad ang Diyos, ito yun. Yung makipag-liig tayo sa Kanya. Yun. Hindi yung gathering na ganito mo. Not even our singing. Not even our giving tithes. Not even those. You know why? Kasi pag gusto mong makipag-liig sa Diyos, lahat ng yan automatic gagawin mo. But you can sing songs, you can give your tithes without really desiring to fellowship with God. But the moment you realize that God's desire for you is for you to fellowship with Him, and you start fellowshipping with God, you start getting connected with God, then mga kapatid, yun ang pinakagusto ng Diyos mula sa atin. Yun ang hinahanap niya. No? At susunod na lang doon, yung pagsamba, yung pag-awit, yung pananalangin, yung pagbabasa ng Biblia, yung pagbibigay, lahat ng yan susunod na lang. Susunod na lang yan. Kaya, pakinggan niyo po ito. Huwag ninyong isipin na Sunday ngayon, kailangan magpunta ako sa church. Ay, Sunday ngayon, kailangan magbigay ako ng tithes. Ay, Sunday
natin ngayon, nag-aawit ako, kailangan umawit ako, kailangan pumalakpak ako. Puro kailangan. Alam niyo, hindi yung hinahanap ng Diyos. Ang hinahanap ng Diyos, that's fellowship with Him. Be His child. Be His child. Be a person who fellowships with Jesus, and when you are a child of God, truly a child of God, my desire to fellowship with Him, everything else will follow. Automatic na yan. Automatic na. Okay, are you with me? Are you still with me? So, ang ibig sabihin yan, God firmly binds Himself to His faithful and obedient people to be their God, and that grace, protection, provision, goodness, and blessings are given to them in love. Ibig sabihin, ito pong picture niya. Kung ang Diyos ay covenant God natin, itinatali niya ang kanyang sarili sa iyo at sa akin. At pag nakatali siya, sinasabi niya sa atin, kahit anong mangyari, my grace, my protection, my provisions, my goodness, and my blessings will always be with you in love. Ito ang sinasabi ng Panginoon. So, babalikan ko yung point 1. Babalikan ko. Great things happen when we believe the promises of God. Before I leave that point, question. Do you believe the promises of God? Are you taking hold of the promises of God? Pinangahawakan niyo ba?